Hello, Nails Mode Fam! Ito po is home service client po natin. Si Madam. Okay. Ang kanyang kuko po ay marami pong dry skin. Actually. Mas marami po yung dry skin compare sa nakabaon na ingrown kasi overcut na po ni client yung mga gilid ng kuko niya. Medyo mahaba po yung linisan namin dito kasi hindi po talaga natin tinitigilan yung pagkuha ng dry skin until may nararamdaman pa pong makati si client. Opo. Si client po kasi ay sanay naman po siyang makuha na ng dry skin and ingrown. May ganun po talaga. Overcut na po si client. Kaya mas pag tinubuan po siya ng dry skin, mas marami po. Pasensya na po kayo sa ilalim ng kuko ko po. Namumuti po talaga gawa po ng acetone. One thing is good yung mataas yung pain tolerance ni client. Sanay siya. And she also guide me pag may nararamdaman pa siya. Yun, maganda rin po yun. Kasi pag yung mga ganito po sanay na kuha ng dry skin is sobra po talaga yung nararamdaman po nila. Yung kate. Grabe po talaga. As nail tech, hindi ko nga po nararamdaman yun eh. Kunyari, yung malala po yan, maramdaman natin, may matigas pa or ano. Pero syempre sa sobrang kutkot natin, ang dami na natin nakuha, di mo akalain minsan na mayroon pa. Kaya si client po talaga, kasi siya ang nakakaramdam, siya po ang magsasabi sa nail tech kung meron pa siyang gustong ipakuha, like that. And as nail tech, trabaho po natin yun na sundin po si client para maging comfort po siya. Kaya nga po siya nagpalinis. After po nito, gel polish po ang ipapalagay ni client. Ang daming buo na ito bandang dulo. I went to her house 9 a.m. Yes, 9 a.m. We finished about 1 p.m. Mga ganun. Kasi naman, hindi lang po sa linis po ng nag-gel po ako sa hands ni client. Tapos nag-foots pa rin po tayo. Yun po. Nag-pamper time po talaga si client. Syempre, ganun po yung mga mother.
Siyempre, nowadays, kailangan mo ring magpahinga. Bigyan ng importansya yung sarili mo. Ito po ay iniinda na po ni client. Kung kaya niya nga lang daw pong kunin talaga, siya na lang po. May mga gamit din naman po kasi siya. Pero ito, tayo po ang magtatanggal syempre. Sabi nga po ni client, papasubo daw po talaga ako sa kanyang dry skin. Okay lang po yun. It's our job. And we're thankful and every client na nagpo-book. Kita niya naman po. Malalim na po yung side ni client na yan. As in, malalim na po. Then, kukunin mo yung mga namuong dry skin doon. Yan. Kinuha ko po talaga. Sa dulong part, medyo merong siyang nagdugo po. Kasi hindi po talaga may iwasan. Nagpa-add po si client ng kukunin. Medyo may nararamdaman pa siya in that part. And syempre, we just follow para ma-comfort po yung pakiramdam ni client. Ito po, medyo malaki po, no? Yan. Dami po talaga. Marami pong siksikin laman. Actually, kinat ko pa po yung iba nito. Napahaba po kasi ng time namin dito. About 18 seconds. Tama ba? If I'm not mistaken. Meron pa rin po si client nararamdaman dito. Makati po, tsaka may tumutusok pa daw po. Actually, mostly yung tumutusok yun sa kanya is yung dry skin eh. Makapal. Dito talaga sa part na to. Di ba? Yung kuko ko, tanggal na isang nail extension ko. Kasi, the day before, na nag-home service ako, yung client ko, yung father niya kasi is na mild stroke. And medyo na yung air passage niya. That time, nagulat kami lahat. Takbuhan kami. Then, yung hinabol kami yung client ko kasi nga, nakababad yung paa niya sa foot spa. Ang iniisip ko, baka mamaya mabagok yung client ko eh. O baka mamaya madulas, diba? Kasi sobrang gulat talaga namin lahat eh. Gawa ni father niya. So, paghabol ko sa kanya, tumama yung tinamaan yung aking extension ng pinto. Ang lakas. Naputol nga po yung ko dyan. Kuko ko. Mahaba po dapat yan. Yung tunay kong kuko. Nasama din sa fake nail. And it's okay. Hindi mo naman na mararamdaman yung sakit. Gawa ng adrenaline rush siguro. O, diba? Nakasalampak po ako niyan sa floor nila client. Kasi medyo mababa yung inuupuan niya. Pero yung nag-woods pa po ako sa kanya, nakaupo po ako sa chair nila na mababa rin. Sabi ko, na lang po ako dito sa floor niya, madam. Mas bet ko. Kasi maglilinis na kami ng kuko niya. Magpe-pedi na kami. Etong side na to, marami ring dry skin.
Pero nakakatuwa, nakakalibang linisan kahit matagal. Kasi ang dami mo nakukuha eh. Sabi nga ni client yung before na nail tech niya talagang pinapatong lahat dyan sa ano niya. Eh ako medyo nahihiya naman ako na ipatong lahat ng dumi sa ibabaw ng ano ni client dyan sa feet niya. Medyo nahihiya ako. Pero kung pinatong ko po dyan, makikita niyo po ang dami po talaga. Happy naman po si client sa mga nakuha. Kasi kung hindi po nakuha, talagang kating-kati po siya. Imagine from Kabuyaw to Dita kami. Medyo malapit lang naman po. Pero syempre, for rescue na nga kasi talagang masakit na yung gilid niya na Makati. Hindi niya malaman yung feeling. Diba? In this part, may pinakuha po ulit si client. Binabaran ko po kasi yan bago ako pumunta sa kabilang side. So, may pinakuha uli siya. May nararamdaman pa rin siya. Kaya medyo ginanito ko yung color. Meron siyang effect. Kasi may unting unting dugo. Lalim po kasi talaga yan. Nararamdaman pa rin po ni client. Mayroon pa pong Makati. So, sabi ko, let's go. Pusin natin. Go lang. Kahit nararamdaman ko yung gutom niyan that time. Guys, kasi 9 a.m. So, mga 8 a.m. ako umalis. Papunta sa kanila, nag-book lang ako ng rider. Wala pa akong kain. Siyempre, ayaw natin malate. Naligo pa ako. And I take a bath bago pumunta kay client. Sabi ko yung kain sa kana pag uwi na lang. Yun, nag-lunch ako with breakfast ko na rin is 2 p.m. sa house. Okay lang kasi pag pauwi nag-rider din naman po. No, di ba? Saya daw sabi niya kasi ang dami pa rin nakukuha. Ang dami pa rin po talaga. Kinakapa namin pareho, di ba? O yan o, yung nail ni client. Sabi ko, touch mo, madam. Kung may eme-eme pa dyan sa loob. Kung may nararamdaman pa.